Magandang umaga po mga kabayan. Welcome sa ating panibagong update rito po sa South Luzon Expressway Toll Road 4 sa portion po ng Santo Tomas City, Batangas. Ayan po masisilayan natin mga kabayan. Yang kulay dilaw na yan, yung mahaba, yan na po yung SLEX TR3, no? At dito po yung ating update sa ngayon mga kabayan dahil napakarami pong improvement sa ngayon rito, no? Puspusan na po ngayon rito ang paggawa dito sa portion ng Santo Tomas, kung saan dito po mga kabayan nag-start itong South Luzon Expressway Toll Road 4. Itong gawing kanan mga kabayan, yan po ay papasok doon sa SLEX TR4 papuntang Lucena. Kapag ikaw ay galing ng Batangas province, no? Dito po ang pasok sa gawing kanan. Ito naka-ready na rin po yan mga bayan. Tatambakan na laang at yung kulay puti na yan nasa harapan ng ating camera, gawing kanan, yan po ay drainage, embornal, no? Culvert. At dito sa bandang kaliwa, yang pinalaparan yung area na yan mga bayan, yan na po yung mahabang semento na ilatag na rin po nila. At yung alignment mismo, ayan po, kahit Sabado Santo mga bayan, tuloy-tuloy yung gawa. Ayan po yung mga dump truck sa unahan. Nagtatambak ng mga buhangin dyan sa gawing kanan, no? Papunta na yan ng Maynila kapag galing po kayo ng San Pablo or galing kayong Lucena, no? Ayan, sa gawing kanan, yung ano na yan na po yung alignment papasok sa SLEX TR3. Ayan. Itong kahabaan yung may mga sasakyan na dumadaan mga kabayan, yan na po yung SLEX TR3, no? At sa gawing kaliwa, yung kulay puti na yan na simento na yan, concrete cement, yan na po yung diyan na po dadaan, no? Kapag yung mga sasakyan na yan, diyan na po dadaan sa gawing kanan. Bali diyan sa gitna, bakante po yan. Kapag mag-start na po sila maghukay diyan para sa isang poste dito sa SLEX TR3, no? Maghuhukay sila diyan sa pinakagitna, no? Base po sa ating nalaman ay need po talaga magkakaroon diyan ng isang poste para matibay. Kasi posible pong magkakaroon ng traffic at saka may mga bus sa taas. Posibleng bibigay kung girder lang kung walang support sa ilalim, delikado. Para mas matibay, maglagay ng isang poste sa gitna ng SLEX TR3, no? At ito na po yon, yung simento na yan sa gagawing kaliwa, yan na po yon. Yan na po yung ginawang Bailey Diversion Road Valley. Kasi itong pinakagitna, babakante po yan, both side, no? Dito sa bandang kanan ay sisimentohin din po yan, kagaya sa kaliwa mga kabayan. Ayan po yung sa dulo, kung saan dyan po yung pinaka-entrance ng expressway, papasok sa expressway na ito, SLEX TR4. Ayan, kahit Sabado ng tanghali na ay tuloy-tuloy yung gawa mga bayan. Ayan po, nilalaparan din po nila pala dyan sa unahan. Ayan po, laganan din ng araw. Ayan po mga bayan, may mga backhoe na po doon sa unahan, no? Masisilayan natin na gumagawa. Yan pong area na yan, lalaparan. Dahil dyan na po papasok sa mismong SLEX TR4. Ayan po mga bayan, no? Yan na po yung papasok sa SLEX TR4 kapag ikaw ay galing ng Maynila. Kung balik ka naman sa Maynila, dito naman yung exit sa tapat kanan banda. Ayan, magkakaroon dito ng circle bali mga bayan, no? Ayan po yung mga poste sa gitna. Pero ang disenyo pa rin ito mga bayan, kagaya pa rin sa Macban, sa Chaong. Ang pangalan ng disenyo ng interchange na ito ay trumpet design, no? Ganito po. Yan, ganito mga bayan, no? Ang style lahat. Yan.
So kabilang side po, ayan po. Naka-align na po dyan mga bayan, no? Kumbaga ready na rin po dito mismo. Lalatagan ng concrete cement itong taas, no? Itong alignment nito ng SLEX TR4. Bali ganito na yan mga bayan. Ayan, pag may tulay na, no? Yan. Ganyan na po yan mga bayan. So magkakaroon ng isa pang poste sa pinakagitna ng SLEX TR3. Napaganda na po yan, no? Kaya konting TS po, matatapos din po ito mga bayan. Itong mismong pinaka-entrada nitong SLEX TR4. Dito na po yung tulay mga bayan. Sa gitna nito, lalagyan ng isa pang poste. Yan. Kita niyo po mga bayan na talagang sobrang kinis na po yung baba. Pinuntahan natin doon mismo. Diyan po tayo kaganina, no? Bumaba po tayo dyan kaganina mga bayan. Pinasok natin yan, nang sa ganun masisilayan po talaga ninyo yung pinakamalapit, no? At yan po yung mga heavy dump truck na yan, dyan sa unahan, nagtatambak po yan ng mga buhangin pa, no? Dahil baka sa Lunes ang full force nito. Ngayon po, araw Sabado Santo ay wala gaanong nagtrabaho. Yung nag-ano lang dyan ngayon, tatambak ng mga buhangin tsaka lupa. Yung alignment pa luwas ng Maynila. Itong gawing kanan, yan ay papasok na po yan dun sa paanan ng Mount Makiling, na kung saan dyan po yung alignment nitong SLEX TR4. Ayan po. Napakataas na po yung tambak dyan mga bayan. Yan po ang katanungan ko po kaganina. Ayan. Lalapitan natin yan maya mga bayan, no? Itong kuha na to ay drone shot pa to. Mamaya lapitan natin dyan para kung ano ang purpose ng solid na concrete cement na iyan. Pahaba, no? Ang purpose ba yan ay baka yan sa area na yan ay malambot yung lupa. Kaya naglagay sila ng ganyan, no? Sa mga engineer, mga eksperto dyan, shout out sa inyo. Pwede po tayo mag-comment at i-share ang inyong mga nalalaman tungkol dito mga bayan, no? Sa mga engineer, alam nila to mga bayan kung bakit naglagay sila ng ganyan dyan. Kung ano po ba yung status dyan sa mga lupa dyan sa area. Kung bakit nilagyan nila ng parang girder mahaba. Ayan, no? Maya ipakita ko po sa inyo close up yan dahil puntahan natin yan. Ito yung galing sa galing ka ng Santo Tomas mga bayan, galing ka ng Batangas province, papasok ka ng SLEX TR4, dito po yung entrance, no? Yung kahabaan dyan, yan na po yung SLEX TR3. Ito na yung pinaka-entrada mga kabayan. At ito yung pinagtataka ko, bakit mayroon siyang mga girder dito sa area. Ano kayang ibig sabihin nito, oh? Yan mga kabayan. So punta natin yung dulo. Ayan po mga kabayan, ano? Kung girder po yan, tinambakan din nila ng lupa. Halos kalibel lang dyan sa pinakataas ng concrete cement na yan. Ayan. Kung ano po ang tawag dyan, no? Ayan. Yan po yung alignment na yan. Papasok na po sa mismong expressway.
sa SLEX TR4 dito po sa portion ng Santo Tomas, yung pinaka-entrada nitong SLEX TR4. Latest update po sa araw Sabado Santo, March 30, 2024. Maraming salamat po. Please like, share, subscribe. Huwag po tayong mag-skip sa ads mga kabayan. Malaking tulong na po yan sa ating pag-vlog. Maraming salamat and God bless po.